nagsisilbing taguan ng mga magiting na bayaning ipinagtanggol ang ating kasarinlan. Pinapangalagaan ngayon at nagsisilbing tourist spots. Pero ang ilan tila nabaon na rin sa limot. Alamin natin ang ilan sa mga lihim na kanilang ikinukubli. Si Chino Gaston on assignment. Pagpasok mo sa bayan ng Nagcarlan sa Laguna, kapansin-pansin ang lumang estrukturang ito, ang Nagcarlan Underground Cemetery. Nagsisilbing pader ng semeteryo ang mga nakapalibot ditong mga lumang nicho. Ipinatayo ito kasama ang maliit na kapilya ng isang paring Kastila noong 1845. Dumating si Father Vicente Berok dito sa bayan ng Nagcarlan, nakita niya na ang sementeryong ginagamit ng mga tao ay nasa loob ng pamayanan, which or inside the residential area. Ayaw ng paring ito na mag-continue yung sistema. Ito yung naging ideal site for a cemetery. Pero hindi lang basta himlayan ng mga taga-Nagcarlan noon ginamit ang lugar na ito. Ang kripta o silid sa ilalim na bahagi ng sementeryo naging taguan daw o secret hideout ng mga revolusyonaryong leader ng Laguna noong 1896. Kalimitan, alam natin ang sementeryo sa gabi ay lugar na kalimitan kinatatakutan ng mga tao. So siguro yun yung dahilan kaya ito yung napili nilang lugar para magkaroon sila ng sikretong pagpupulong. Dahil sa pambihirang arkitektura at mahalagang kontribusyon nito, idineklara itong historical landmark noong dekada 70 ng National Historical Institute. Sa mga liblib na lugar o bundok daw karaniwang nagpupulong at nagkaroon ng initiation rites ang sikretong organisasyon ng Katipunan. Ang laging isinasalang-alang ng mga Katipunero na meeting place ay yung hindi sila paghihinalaan. Kaya napakalaki raw ang naging papel sa kasaysayan ng mga yungib sa bundok gaya ng Pamitinan Cave sa Rizal, Pinagrealan sa Norzagaray at Biak na Bato sa San Miguel na hanggang ngayon pinepreserba at ginawa na ring pang-akit sa mga turista. Sa maliit na barangay namang ito ng Napindan sa Taguig, matatagpuan ang ilog na kumukonekta sa Laguna de Bay. Bagamat hindi gaanong nababanggit sa mga libro ng kasaysayan, palihim din daw na naging tagpuan ng mga revolusyonaryo ang lugar na ito, kung saan naganap ang isa sa pinakamahalagang pagpupulong ng mga Katipunero bago tuluyang sumiklab ang revolusyon. Sa lugar ng Napindan, noong May 9, 1896, opisyal na napagkasundan na ipadala si Dr. Pio Valenzuela sa Dapitan para kausapin si Jose Rizal para hingin din yung opinion ni Rizal kung dapat na bang simulan ng revolusyon. Sa gitna nito makikita ang parolang itinayo ng mga Kastila. Maganda ko talaga ito noong una, mga siguro nung kagandaan ito, 75 ganyan. Pero itong mga 1980 to, wala na to talaga yung nasira na kagandahan ito. Pero hindi tulad ng ilang makasaysayang istruktura, tila napabayaan na rin ang mga bahagi nito. Sa paglipas ng panahon, nawasak ang palibot na bakod at hindi na raw napapakinabangan ng mga mangingisda ang parola. Kasi nung araw yan, naging isang ilaw na puleto rito eh. Kaya kahit saan kayo naroon, ito makikita nyo kagad. Kaya ho na, yan, nasaraula ng tao. Kahit na ganyan lang yung mga lugar na yan, yungib, mga kuweba, mga bahagi lang ng ilog, sa kung saan-saan lang, pero kailangan ma-mark yun dahil sa lugar na yan, dyan naisilang ang konsepto ng pagkabansa natin. Ang mga nakakubling tagpuang ito na naging bahagi na ng ating kasaysayan, tila mga piping saksi sa hirap at dedikasyon ng ating mga ninuno, makamit lang ang kalayaan. Kaya marapat lang na pag-ukulan ng pansin at pahalagahan. Chino Gaston, GMA News.